Kaya kailangan ayusin. At marami kasi sanhi, maraming spirit na pumasok. Kung inyo pong nabasa yung account sa Bible, na mayroon pong isang tahanan na may nakatira, isang masamang espiritu. At ito po yung pinalayas. At pagyaon, lumayas po yung nakatira doon sa tahanan na yan. Yung isang masamang espiritu. Subalit, sa kanyang paglagi, wala po siyang mapuntahan. At kanyang binalikan yung tahanan na yan. Nung makita niya ang tahanan na malinis, wala nakatira. So, bumalik po siya. At ang sabi, nagdala pa ng 7 masasamang espiritu. So, yung isa na pinaalis, naging 8. Para bang ganito lang yan. Sa ating katawan, tayo po ay tahanan o templo na dapat may nakatira. Dapat si Kristo ang number 1 sa puso niya. Ngunit dahil nga ang tao ay nagkasala at lahat naman ng tayo mga kasalanan walang matuwid. Subalit mayroon pong pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos upang tayo malinis. Ang tanggapin natin siya, pagsisihan ang kasalanan. At pagkatapos natin pagsisihan, dapat panahanin si Kristo. So, pag nanahan ng si Kristo sa buhay natin, wala na po pwedeng pumasok pang iba dyan. Dahil ang Diyos na ating pong pinapasok sa puso ay Diyos na makapangyarihan. So it means to say, may mga tao na nag-confess, humingi ng tawad. Pinatawad ng Diyos. Subalit hindi naman pinanahan ng Panginoon sa puso. Kaya po, ang espiritu na masama, kunyari, yung una pong kasalanan is pagnanakaw na. So dahil nga nalinis, umalis po sa buhay natin, ngunit dahil walang nakatira, bumalik yung masamang espiritu at nagsama pa ng iba. So naging 8. So kung yung kasalanan na nakapasok sa tao, pag nanakaw lang, nagdala pa ng marami. So inggit, pagkapuot, lahat na hanap, sabihin mo na yung 7 na yun ay masasama. Kaya ang hirap ng palayasin. Pero wala pong makapangyarihan sa Diyos. Kahit na gaano man karami ang espiritong masama na nakapasok sa puso o sa buhay ng tao, walang uubra o walang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, there is an account in the Bible na may isang taong inaalihan ng masamang espiritu. At ang taong ito ay treat sa diablo or kay Satanas or kay Satan. This man is worshiper. Subalit, dahil alam ng diablo na ang taong ito ay weapon ng Panginoon. So, parang kinadinahan, gusto.
Kaya nga gusto niyang lumaya doon sa kanyang kalagayan. Sumisigaw siya. Sinusugatan niya yung kanyang katawan ng matutulis na bato. At alam niyo po, alam ng Panginoon yung kanyang kalagayan. At bago po siya makarating doon sa lugar na yon, hinadlangan siya ng bagyo. Kung atin po mapapansin yung account na yun, na sila po ay naglalayag papunta sa dakong yun, dumating yung bagyo, unos. Sapagkat alam ng Diablo na ang Kristong ito ang siyang magpapalaya doon. Kahit mayroon pong bagyong dumating upang hadlangan sila. Ang mga alagad na takot. Subalit si Kristo ay natutulog. Mahimbing na mahimbing. Payapa, payapa. In the story short, pinapayapa ng Panginoong Hesus ang bagyo. At sila dumating doon sa dakong yun. At nakita nila yung tao na yun. Na sinasabi, walang nakakapanaig sa sobrang lakas. Ngunit na makita niya si Jesus, nagpatira pa, lumuhod. At ang sabi, naparito po ba kayo para ako'y parusahan? Tinanong ng Panginoon, sino ka? Sabi niya, Legion. Marami. Isang batalyon yun. Pero alam niyo po, pinalaya yung tao na yun ng Panginoon. At nung simula na siya lumaya, naglingkod, sumunod kay Jesus. Kung tayo ay mayroon po tayong ganong kalagayan, tandaan po natin, kaya kang palayain ng Diyos. Yan ay sumpa ng kasalanan. Kung nais nating lumaya, huwag lang tayong mag-confess. Huwag lang tayong mag-sorry. After that, wala na. Ang paghingi ng tawad at pagpapakumbaba sa Diyos, dapat panahanin si Kristo sa puso upang hindi na magpanaig ang anumang gawa ng kaaway. Ang Diablo ay nandiyan na nag-aaligid para magwasak, magsinungaling at pumatay. Subalit na pa rito si Kristo upang bigyan ka ng buhay sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kung babalikan natin yung ating pong pinag-aralan ngayong gabi na dinala sa atin ni Pastor Rameses, na sinasabi niya rito, for we know that all things work together for good to those who love God. Ihimayan ko lang. Total na ipaliwanag ni Pastor Rameses. So gusto ko lang liwanagin sa ating lahat. Yung sinasabi ng Apostol Pablo na yung verse nito is a powerful verse. A powerful promises in the scriptures. But it is often misunderstood o hindi minsan natin naunawaan. Hindi ibig sabihin that all things are good. It says good works. God works all things together for good. So una, sinasabi doon, all things. Parang pinararating sa atin at pinararating ng Diyos sa atin that God uses everything, includes pain, suffering. Lahat ng tao nasasaktan. Lahat ng tao naghirap. Wala pong hindi. Lahat tayo dumaan sa ganitong sitwasyon. Subalit sinasabi ng Diyos, kasama ito
sa pag-aayos ng buhay. Kasama ito sa paglago ng ating buhay spiritual. Pain and suffering. And of course, failures, mistakes. Lahat tayo nag-fail sa buhay. Marahil kung kayo man ay nagpili ng mapapangasawa, fail, yun ang dating sa inyo. Kasi hindi mabait, hindi pogi, o ano man, no? Baka sabihin nyo, yung ilong sa lungat. Pero sa totoo po, wala pong failure sa Panginoon. Wala pong mali sa Panginoon. All things, kasama yan, na mayroon pong gagawin at gagamitin ng Diyos sa ikabubuti mo. And then sometimes delays and disappointment. Kasi kapag nag-delay, disappointed ka. Pero tandaan po natin, yung lahat ng bagay na ito na sinasabi ng Apostol Pablo, God uses everything. Nothing is wasted. Sa kamay ng Diyos, walang sayang. Even what was meant for harm, the devil meant it for evil, sabi ni Pastor Hans. But God meant it for good. May mga tao na naghahangad sirain ang buhay natin. May mga tao na gusto kang siraan. May mga tao na gusto kang ipahiya. Sabi ng Diyos, huwag ka mabahala. I am with you. Apostle Paul confidently saying, if God is for us, who can be against us? Kung tunay nga may Diyos ka sa buhay, huwag ka matakot. Hindi natin po pwedeng ikumpara yung pain, yung suffering na ating pinagdadaanan, yung failures and mistake ng ating buhay, yung disappointment natin sa iba. Mayroon tayong kanya-kanyang testimony, mayroon tayong kanya-kanyang pinagdaraanan, subalit ang Diyos ang lahat, ang siyang nag-uugnay-ugnay sa ikalalakip at ikabubuti ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na nakakaalam, Diyos na matalino. Hindi natin po pwedeng lihain, hindi natin pwedeng lukuhin. Minsan mas marunong pa tayo sa Diyos. Kaya walang nangyayari sa buhay kasi ayaw natin magpatuwid. Nothing is wasted in God's hand. Kahit na mayroong pang mga masama na nangyayari, mayroong kasabihan, all things is for better, is for good. Yun po ang Bible. Kaya no, si Joseph the Dreamer, binenta. Halos patayin. Dinaan doon sa mga kalakal upang ibenta, gawing alipin. Pero mayroong plano ang Diyos. Na minsan lang nakikita natin, bakit nangyari sa akin ito? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Marami tayong tanong. Pero kung alam natin na may Diyos, masasabi natin, I know God works in all things. May gagawin ng Diyos sa pangyayaring ito. May gagawin ng Diyos sa sitwasyon ito. May gagawin ng Diyos sa lahat ng bagay. Kasi alam ko, ang Diyos ay nakakaalam ng mabuti para sa akin. Amen. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ano yung sabi pa ni Paul? Work together. Sabi dyan, all things work together. Ginagawa lang po natin, hinihimay natin para mas masarap. God is actively
orchestrating our life. God is not passive. He is sovereignly willing or waiving every situation into His greater plan. Like a master artist creating a masterpiece from the broken pieces. Purihin ng Diyos. Alam niyo po, mayroon po mga sira-sira. At tayo po yun ang mga sira-sirang bagay na pinagtatagpi ng Panginoon upang makita na naging maayos. Wala pong tao na hindi dumaraan sa ganung sitwasyon. Sabi ko nga sa inyo, God uses everything. Ginagamit ng Diyos ang lahat. Ang Diyos po'y active na gumagawa sa buhay natin. Ano sabi ni Paul? For good. For good po ba yun? Bakit nawalan ako ng ganito? Bakit iniwan ako ni ganito? Bakit nasira yung buhay ko? Ay, wag ko. Ganun lang yun. Tanong bakit? Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? O gusto mo lang yan lagi may benefits? O gusto mo lang lagi na tatanggap ka? Hindi po ang buhay natin puro lang tanggap. Si Kristo ang unang nagbigay sa atin. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya yun. At tumanggap tayo. Kung tunay ang tinanggap mo si Kristo sa buhay mo ngayon, ang sabi ng 1 John 3:16, now, kung sino man yung tumanggap ng kaloob at handog ng Panginoon Jesus, siya naman ngayon willing na mag-alay ng kanyang buhay, magbigay para sa iba. Eh bakit gusto mo lang hingi ng hingi? Gusto mo lang lagi kang bigyan? Kamusta ka naman? Ang taong ganun, makasarili, selfish, hindi po pinanulungan ng Diyos. Ang Diyos po hindi makasarili. Ang iniisip lagi ng Diyos, tayong lahat. Minsan nagtanong ako, Lord, bakit mo pa hinayaan na lumaganap yung kasalanan ito? Dapat una pa lang pinatay mo na si Eva at si Adan para wala na yung kasalanan. Bakit hinayaan mo pa, Lord, na lumaganap sa buong mundo? Alam mo, sabi lang ng Lord sa akin. Hindi naman kausap ko siya ng salita. Wisdom. God said, to show my love for everyone. Para ipakita ko yung pag-ibig ko sa sanlibutan na kahit kayo nagkasala, handa ko pa rin kayong mahalin at patawarin. Ganon kabuti ang Diyos. Amen. Eh, kamusta ka? Hindi ka lang mapansin magsasama ng loob. Hindi ka lang masamahan sa gusto mo, magtatampo, magagalit. Hindi ba natin naisip yung kanilang kalagayan? Gusto lang kasi natin angkinin yung sarili, yung lahat. Wala tayong panahon para sa pagbibigay. God said for good. According to God's definition, yung good na yun. Ang mabuti na yun na sinasabi ni Paul is not always comfort. It's not always wealth, kayamanan, or success. The real good is found in verse 29. Pwede niyong basahin, Romans chapter 8. Basahin niyo yan. Kung ano sinasabi niyan. Kasi minsan isang bagay lang, o doon lang tayo nakapokus.
So, siguro naman, magbasa-basa din para makita natin. Kasi minsan, ang binasa na ko, yun lang. Magbasa-basa din ng iba pa para makita natin kung ano sinasabi ng Panginoon. Kasi sabi doon, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Tingnan mo, ano ba yung pinagdaanan ng Panginoon? Si Jesus ba lagi lang masarap yung buhay? Hindi kasi nakaranas na magtaksi. Ngayon wala na ang naglalakad. Grab, ano po yun? Habal-habal. Lahat na lang ang sarap buhay. Hindi na makalakad na malayo. Mapapagod ako. Mainitan ako. Ang init kaya ngayon. Alam niyo po, wow, praise God, paborit niyo po yan. Gawin niyo po yung 1 John 3:16 din. Huwag na, kasi tinanggap natin yan eh. Basahin niyo po yung 1 John 3:16, ang ganda. Tayo naman yun. Si Apostol Pablo, nang ma-encounter niya ang Panginoon, gusto ko si Paul. Alam mo bakit? Maraming tao, pag na-encounter ang Panginoon, Lord, gusto ko, payamanin mo ako, Lord, ha? Lord, gusto mo, bigyan mo akong pera. Lord, gusto ko yung boyfriend ko, yung pogi-pogi. Kagaya ni Pastor Reski na... Kasama mo na ako, Pastor. Si Pastor Rams pa. Yan. Hindi lahat ng artista, hindi lahat ng pogi or gwapo, artistahin lang. Iba, Pastor din. Kagaya ni Pastor Rams. Salamat. Pinatatawa ko lang kayo. Kasi mabigat na yung teaching na ito, Pastor Rams. Mabigat nga po, Hindi ito Pastor. dali. Diba, Pastor Rams? Opo. For good. Kung gusto natin na for good, abay magtrabaho ka. Mayroon tayong kailangan din gawin. Huwag lang puro hingi. At ang buhay natin, hindi pa contest. Hindi pa kalingan. Yung tatay ko, mas magaling dyan. Hindi si kuya ko, mas magaling. Ay, kayo na. Ako wala akong alam. Subalit salamat sa Diyos. Binigyan niya ako ng wisdom para ipangaral ang mabuting balita. At ngayon, masasabi ko, wala akong kakayanan kung wala siya sa buhay ko. I am nothing without Him. And I acknowledge Him as my Lord and Savior. He is my everything. Purihin ang Diyos. Alam niyo po, ngayon binabago ko na ngayon yung teaching. Kasi dati gatas-gatas lang, di ba? Ngayon, matigas na. Sabi na Apostol Pablo, kapag ka nagkakaedad ka na, hindi nagatas. Sino dito yung 24 years old, 38 years old, nagdideli pa dyan, nagagatas pa, edi bunjing-bunjing ka na nga. Hindi maganda. Dapat mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. The real good, no, is being conformed to the image of Christ. Sa Apostol Pablo sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Marami nag-i-imitate kay Kristo every year. Kada mahal lang ba na araw, i-imitate natin yung ginawa ng Panginoon, magpasan-pasan ng cross, pero pag napapalo, magagalit. No. Pasan-pasan ka lang, so pagpaluin mo na, nandiyan ka ng ibang tao. Ano ba yan? Because God's ultimate goal is to make us more like Jesus. Amen? Hindi naman natin kailangan gayahin yung ginawa ng Panginoon magpasan ng krus. Wala pong kakayanan tayo doon. Kung magpasan ka ng krus at ako'y tagapala, mag-ireklamo kayo talaga sa akin. Ay, sumukan. Napaliit ko talaga ng gusto. Oo. Di ba, Pastor? Kasi hindi naman tayo kailangan magpapalo pa. Ginanap na ng Panginoon yan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Oo, hindi pala duplicate na. Sige.
Okay. And then sabi niyo doon, to them that love God. Amen? Called according to His purpose. This is the promise. No? Mission. It applies to those who truly love God. Yan. Kung tunay mong mahal ang Diyos, kung dumarang ka sa pain, sa suffering, alala. Sabi ko nga sa inyo there are three kinds of ring. Lalo na no, sa mga nagmamahal. Unang ring, bibigay ng love, engagement ring. Wow, pastor. Thank God. Di sabi ko, anong sunod niyan? Gusto ko naman pakasal, pastor. Ano yung suffer? Ano na yan? Ano yun? Sorry. Ano na kasunod niya? Ano na, wedding ring. O, yun yung kinasal na. Ito na, matindi. Sabi niya, pastor, ang saya-saya na namin. Isang buwan lang yung saya. Tapos nagbalik. Pastor, bakit gano'n? Akala ko masaya ako sa kanya. Akala ko siya na talaga yung magbibigay ligay sa buhay ko. Ayan, akala mo lang yun. Mahiwalay pa ito. Hindi pa naghiwalay ka. Hindi pa. Nangyari, naghirap. Ang daming pinagdaanan. Kaya nagsabi ko, hindi ko lang nasabi yung muli sa inyo. Tatlo kasi yun. Yung panghuling ring, suffering. Hindi ko lang naibigay yun sa inyo ngayon eh. Kasi tingin doon sa mabuti. Ganon. Mahirap yun sa inyo. At least nauna na. Mas maganda yung nauna na yung suffering. May kasabihan. Nasa huli ang pagsisisi. Okay, gusto ko po kayo bigyan ng ano niyan. Ito'y galing din sa wisdom ng tatay ko. Ang tatay ko po ay businessman. At siya po ay namimili ng mga livestock. Baboy, kalabaw, baka noon. At yan po ay binabiyahe ng Batangas. Doon sa Batangas Ayun, doon yun, gano'n. So, ang mga tao, kasi sa noon, nung panahon nila, wala pa po yung talaga niyan. Uy, kabata. Kabata. Alam niyo po, ang ginagawa ng tatay ko, alam mo yung tinginan lang, bultuhan tawag yun eh. So, baboy. Ako po kasama nun eh. Ang taba ng baboy, ang lusog, bilog na bilog eh. Batangin na, hello. Ano niya po? Ay sanayo ng amin pong nilakad. Yung baboy na tabang-taba at bilog na bilog, abay umimpis nagutom. Ang sabi ng tatay parang nalugi yata tayo, anak ka. Kanina pagkalaki-laki ito pagkabilog-bilog ba't ito sabi ko sa kanya, di ba tayo nasa huling ang oo nga, no. Pero ganito, kasi ang baboy hinihila, hindi ba? Alam mo po, sabi ng tatay, akin na anak yung baboy. Pinauna. Ayan na, nasa una na yung pagsisisi.